Okay, magandang araw mga kaibigan. So, ito na po tayo sa kasunod nating activity. So, yung mga nakaraang sample po natin ay sequences po ang given. So, ngayon po ay rule na po ang given or formula. So, diretso na po tayo. Find the first 5 terms of the sequence given the rule or the formula a sub n o an equal to n plus 4. So, ilalagay doon natin o hanapin natin yung 5 terms. Ano yung mga term na yun kung formula po ang given. So, madali lang po yan guys. Ang una po natin gagawin ay mag-assume po tayo ng number. Dapat po ay consecutive po siya. Okay. So, ang unang gigiven po natin ay let us try 1. So, una po natin i-assume ay 1, kasunod ay 2, kasunod ay 3, kasunod ay 4, kasunod ay 5. Ito po yung mga numbers na consecutive. So, try natin. Una ay 1. So, substitute po natin an or an is equal to 1, then 1 plus 4. Now, a sub 1 po natin, add lang po yan, 1 plus 4 becomes 5. Now, ang ating unang term will be 5. Kasunod po ay a sub 2. Ito po. Ito po yung nilagay natin na 5 consecutive numbers. That is n. Ang n po natin ngayon ay 2. So, 2 plus 4, that will become 6. So, kasunod natin dito ay 6. Okay po. Then, a sub 3. Ito naman po. Ang ating n. Value ng ating n. So, n becomes 3. So, ang n po natin dito ay 3 na. Plus 4 is equal to 7. I-add lang po natin. 3 plus 4 becomes 7. So, kasunod dito ay 7. Then, ang pang-apat po natin, ito. So, ang n natin, papalitan po natin ng 4. So, a sub n, which is equal to 4, is equal to n ay 4 plus 4. So, 4 plus 4 becomes 8. So, ang ating pang-apat na term ay 8. Then, last is a sub n is equal to 5. So, n is equal to 5 plus 4 becomes 5 plus 4 becomes 9. Now, ang ating pong last term will be 9. Okay, ganun lang po kadali guys. Basta lamang po tayo ay willing makinig. Burahin po sa ating isipan na ang mathematics ay mahirap. Okay, so thank you guys. Okay, kasunod po natin guys ay ang formula natin is a sub n is equal to 2n minus 1. So, ito na po yung formula niya. Now, alamin natin ngayon ang 5 terms. 4, 5. Okay. So, unang-una, mag-assume po ulit tayo kung anong mga number ang ating gagamitin. So, magta-try tayo ng, for example, we have 1 pa din, 2, 3, 4, and 5. So, kahit anong number po diyan, pwede nating ilagay. So, ang pinili ko po ay 1, 2, 3, and 5 kasi ito yung pinakamaliit. 1, pinakasimple. Kasi kung pipili pa tayo sa malalaking numbers, di malalaki din po ang value. Mas maganda itong maliit na number, di maliliit din po ang magiging resulta. Okay? So, una, hanapin natin ang first term. So, since meron tayong assumed numbers dito, yung magiging value ng kada term, so unahin po natin ang 1. Ito po yung unang term natin, 1. So, lahat ng n dito, papalitan po natin ng 1. So, that is equal to 2 times 1 minus 1. Then, multiply lang po natin. 2 times 1 becomes 2. Minus, ito, minus, then 1. Bring down 1 lang po. So, that is 2 minus 1 becomes 1. So, ang unang term natin, a sub n, a sub 1 becomes 1. Okay po. Then, kasunod ay 2 naman ang hanapin natin.
So, ang n po natin ay 2. So, 2 po ilagay natin dyan. Then, formula 2n is equal to 2. So, ang n ay ito, papalitan po natin ng 2 minus 1. So, 2 times 2 becomes 4 minus 1. So, 4 minus 1 becomes 3. So, ito na po yung kasunod natin na term. 3. Okay. Next, the third term. So, ganun din po. Third, ito yun, 3. So, a sub 3 is equal to, formula natin, 2n minus 1. So, 2 ang constant. N natin ay 3. So, papalitan po natin yung n na ito. Papalitan natin ng 3. So, ito na yung 3. Then, minus 1. Then, multiply. 2 times 3, that is 6. Minus, then 1. Then, 6 minus 1 becomes 5. So, ito po yung value ng ating sub 3. Pangatlong term. 5. Na pang-apat nating term, assume natin ay 4. Now, a sub 4 is equal to 2. Ang n po natin ay 4. So, ito na po, 4. Minus 1. So, 2 times 4 becomes 8. Minus 1. So, 8 minus 1 becomes 7. So, ito po yung ating pang-apat na term, 7. Then, last term will be a sub 5 is equal to 2. N po natin ay 5 minus 1. 2 times 5 becomes 10. Minus, kopya lang mo ng sign na negative, then 1. Then 10 minus 1 becomes 9. So, ito po yung huli nating term. 9. Now, ang ating 5 terms will be 1, 3, 5, 7, and 9. Okay, yan po ang pangalawa. Then, pangatlo. Ito. Wait, pakita mo. Okay, kasunod po nating sample. We have a sub n is equal to 3 raised to n power. So, ganito na po ang forma natin. So, mahirap po bang ganito? Hindi naman po. Basta tayo ay makikinig. So, para po mawala ang yung makinig lamang po para maintindihan po natin. So, unang gagawin natin, still mag-assume din po ulit tayo ng mga number na ating isa-substitute sa n na symbol. So, pwedeng gasimula po ulit tayo sa 1, then 2, then 3, then 4, at 5. Kasi 5 terms ang ating bubuuhin dito. Now, unang term, that is 1. Okay. So, 1, ibig sabihin, a sub 1 is equal to 3. Ang n po natin ay 1. So, 1 po ang ilagay nating power dyan. So, 3 raised to 1, ibig sabihin, isang beses siyang i-multiply sa sarili niya. So, that is 3. Okay. So, unang term natin dito ay 3. Kasunod ay 2 naman. So, that becomes a sub 2 is equal to 3. Ang n po natin ay tapos na po ang 1. So, 2 na po diyan. So, that becomes, ibig sabihin yan, dalawang piraso o dalawa siyang ulit na gagamitin para i-multiply. So, that becomes 3 times 3. Nakuha po. So, ibig sabihin ng 2 dito, itong 3 na ito, dalawang beses siyang mag-appear. So, that is 3 times 3 becomes 9. So, ang kasunod natin guys ay 9. Kasunod ay a sub 3. That becomes 3 raised to the third power. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, tatlong beses nating makikita si 3. Ito, tatlong beses kasi 3 ang power dyan. So, that becomes 3 times 3 times 3. So, alam natin, ang 3 times 3 becomes 9. So, multiply pa tayo ng isa pang 3 becomes 27.
So, ang pangatlo natin dito ay 27. Next ay A sub 4. Ibig sabihin, ang 3 po natin, mayroon na siyang power na 4. So, apat na beses nating makikita si 3 dito. Then, i-multiply po natin. So, alam na po natin na kapag ka tatlong 3 ay magiging 27. So, since may isa pang 3 dito, i-multiply pa na po natin siya. So, that becomes 27 times 3 becomes 7 times 3, that is 21. So, 6 times 2 becomes 6. And, so 7 times 3 becomes 21. So, 3 times 2 becomes 6 plus 2 becomes 8. So, ang sagot po natin ay 81. Bakit po 81? Kasi 3 times 3 becomes 9. May isa pang 3 times 3 dito, 9. So, 9 times 9 becomes 81. So, ito po yung sagot, guys. Okay na po ito. So, 81. Then, last will be A sub 5 becomes 3 raised to 5. So, anong gagawin natin dyan? So, 5 beses siyang makikita dyan. O 5 beses siyang mag-a-appear yung 3. So, alam na po natin na ang apat na 3 ay magiging 81. May isa pang 3, sa multiply ulit itong 81 ng 3. So, that becomes 3 times 1 becomes 3. 8 times 3 becomes 24. So, A sub 5 or 3 raised to 5 becomes 243. Okay, so ang limang sequence po natin o limang terms sa sequence na given ang formula A sub n is equal to 3 raised to n power will be 3, 9, 7, 81, and 243. Thank you, guys.